So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, first impression tayo sa bagong labas na Oppo A3X. Okay kaya tong bagong budget smartphone ni Oppo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, gagawa muna tayo ng first impression sa bagong labas sa Oppo A3X. Pero stay tuned, nakapag-order na ako niyan sa Shopee ng ating review unit. Mari-review natin yan, unbox and game test yung Oppo A3X. So bagong labas lang yan, na-announce lang yan noong August 2024. At ngayong September, mura na lang siya kumbaga na pwede natin makuha sa Shopee. So nakuha natin siya ng very good deal. And ang tanong, magkano nga ba muna ang SRP niya? So SRP meaning ito po yung makikita nyong price pag bibili nyo to sa mall or sa ibang market. Pero pag sa Shopee or sa Lazada or TikTok is mas mura po siya. So yung 4GB, 64GB ng Oppo A3X ay nagkakahalaga ng 5,499 or almost 5,500 pesos. Meron din tayo 4GB 128 na nagkakahalaga ng 6,999 or almost 7,000 pesos. So, kung makikita nyo naman, medyo hindi maganda yung deal ng RAM niya sa 7,000 pesos cellphone or smartphone. Pinaka the best or minimum nasa 7K is 6GB or 100 or 8GB pa nga na RAM. 4GB, nakikita na lang natin yan sa mga sobrang murang budget smartphone na 4,000, 3,000 segment, pero sa 6,000, 5,000, I think hindi na siya perfect fit. So yan yung medyo nakakalungkot lang na part sa Oppo A3X sa kanyang RAM. Pero ito magandang balita, pag nakuha nyo to ng below SRP, which is ito nakuha natin at available nga sa Shopee. Tingnan nyo yung presyo nito sa Shopee. Yung pinakamura, which is yung 4GB, 64GB ay 4,770 na lang siya. Tapos, kumukuha nyo pa to ng voucher. Ayan. 4,770 na siya with voucher. So, sa kanyang presyo na 4 Plus, sa 4GB 64, medyo bumabagay na yung kanyang RAM. Pero, pag sa SRP, hindi siya sulit. Kumbaga, when it comes sa RAM. Pero, kumukuha nyo ng mas mura, definitely sulit. Pero, yung, yung pinakamahal na variant na 7,000, makukuha nyo to ng 5 Plus sa Shopee with voucher. 4GB is yun, hindi sulit yung 4GB of RAM talaga. And 128 is okay naman yan. 64GB, ang kinuha natin or yung in-order natin is 64GB mga ka-J-Vlog. And nag-decide ako yan yung kunin kasi review unit lang naman. For sale din to ha. Kung interested din kayo, yan, binibenta ko rin itong review unit na to. PM nyo na lang ako sa aking Facebook page kung interested kayong bilhin itong Oppo A3X sa review unit natin. And yun nga, 64GB na nagtatanong, sulit pa ba? Kung hindi naman kayo medyo matao sa mga multimedia or very casual lang naman ginagawa nyo, calls and texts, konting photos, nanonood, 64GB is okay sa inyo. Pero kung mahilig kayo mag-games, mahilig kayo take ng pictures, 64GB medyo bitin na yan. 128 na talaga at pinaka the best na storage ngayon 2024. So, ang maganda rin naman is expandable naman ang storage. Kung mahilig kayo sa photo, meron pwedeng nyo i-backup yan sa inyong external storage. Kaya, yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, 64GB is okay lang yan for mga casual users na lang. Pag heavy user kayo, or yan talaga yung main smartphone nyo, primary smartphone nyo, go for the 128GB. Pero medyo expensive nga lang. Pero magdadagdag lang kayo ng konti, kumbaga. Quick reminder lang, hindi po to review ha. First impressions lang to. Kasi yung review unit ko on the way pa lang, gusto ko na mag first impression para rin naman meron na kayong idea kung maganda ba Oppo A3X. So start tayo sa kanyang camera. Si Oppo A3X ay meron dual rear camera system. Yung main camera niya is 8 megapixels. Tapos yung front camera niya is 5 megapixels. So kung makikita nyo when it comes sa specs ng kanyang camera ay medyo low spec siya sa megapixel. Pero titignan natin sa review unit natin kung maganda ba. Kasi yun nga, tulad na sinasabi ko rin sa mga ibang video ko na hindi naman nagbe-base sa ganda ng megapixel or sa taas ng megapixel yung ganda ng photo quality. Nagdedepende pa rin yan sa software optimization. So let's check. Pag sa review unit natin, iba yung quality na mapoprovide ng Oppo A3X. Pero sa ngayon, the specs or specs-wise, medyo mababa. Kumbaga. Kasi usually, mga ganito ring smartphone brands, ibang smartphone brands, 50 megapixel,
8 megapixel, 13 megapixel na front, tapos 50 na rear. So, tingnan lang natin. So, when it comes sa camera, medyo hindi tayo, doon, pabor, kumbaga, low spec siya. Sa screen, meron siyang 6.67 inches, IPS LCD display, masakit sa tenga, HD Plus 720p resolution by 1600 pixels na meron 264 pixels per inch. 90Hz screen refresh rate yan na talaga, I think, yung minimum 90Hz screen refresh rate at naka-punch hole display. Finally, naka-punch hole na, di ba? Nalimutan na nila yung notch. So, punch hole display, pero tagilid lang tayo sa resolution niya na HD Plus 720p. HD Plus 720p. So, sa man, out of the box sa Android 14 siya with ColorOS 14. Sa chipset, medyo bago sa pandinig ko itong chipset na to. The Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset na 4 nanometer. So, quick reminder lang na itong chipset na to ay 4G chipset po ito. So, hindi siya 5G. So, meron din siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.1 GHz. And sa GPU, naka-Adreno 610 siya. So, ito yung itatapat ni Qualcomm when it comes sa MediaTek Helio G99 na 4G na chipset. Pagdating sa battery, meron siyang 5,100 mAh non-removable battery. At ito, magandang balita, napakatulin. 45-watt fast charging na ang equip dito sa Oppo A3X. So, yun mga J-Vlog na nakita nyo na or nalaman nyo ng specs, price, availability ng Oppo A3X. Next is gusto ko naman i-share sa inyo yung first impressions ko dito bago ko siya ma-unbox or bago ko siya gagamitin. Number 1, yung kanyang display. Sa display, medyo 50-50 Okay yung screen size, malaki. Okay yung refresh rate, minimum yan, 90Hz. Okay din na punch hole compare sa notch. Pero ito lang ang masakit sa tenga. HD Plus 720p. For a smartphone na merong presyo or price tag na 7,000 pesos, HD Plus 720p is hindi na po yan perfect fit. HD Plus 720p, nakikita natin yan sa mga presyo na 3,000, 4,000, pero sa presyo na 6,000 pataas, I think di na yan perfect fit. Pero yun nga, pag yung ibe-base mo yung presyo niya sa sa kanyang Shopee price or online price, medyo bumabagay naman, di ba? So, nagdedepende yan sa presyo. Pero HD Plus 720p, for me, kung bibili nyo sa mall, hindi sulit yung kanyang, yung resolution niya. Pero kung nakuha nyo to ng mas mura, pwede na rin, kumbaga. Next is yung kanyang chipset. So, yun nga, yung chipset nito ay medyo bago nga sa pandinig ko. Hindi ko pa siya natatry, the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. So, akala ko nga 5G to kasi, di ba, mga bagong chipset ni Qualcomm is 5G. So, meron pa pala silang nilalabas ngayon na 4G chipset na, bago to, the 6S Gen 1. So, let's try kung ano ba ang performance nito. Hindi ko pa masasabi performance niya, syempre. Pero, abangan nyo na lang sa ating full review and yung game test natin sa Oppo A3X. Hopefully, snappy siya. Next mga ka-J-Vlog, yung kanyang charging rate. So, lupit. Ito yung advantage ng Oppo A3X kasi 45-watt fast charging na ang mo-offer nitong smartphone na to na sobrang tulin. So, yan yung isang panalo dito kasi usually yung mga ganitong presyo 10 watts, 18 watts, 33 watts, pero dito level up 45-watt fast charging. At ang pinakalas sa kanyang design, to be honest, kamukha niya yung Vivo Y28 na mas mura, kumbaga. So, maganda rin naman yung design, lalo na tong parang pagka-wine red na bili natin. So, abangan nyo na lang yan, mga ka-J-Vlog, na super excited na rin ako matry ang Oppo A3X. So, yan ang ating first impressions dito sa smartphone na to. Hopefully, pag bibili na kayo ngayon ay nakatulong to mga sinabi kong first impression sa kanya. Ang tanong doon kung sulit ba siya. Tulad ng sinabi ko sa inyo, SRP niya na 7K, ang pinaka hindi, sa kanyang presyo na 7K, 4GB 128, yung RAM hindi sulit, yung resolution niya hindi sulit, tapos yung camera niya medyo low specs. Pero pag nakuha niyo to ng mababa sa online, tulad ako, nakuha ko to ng 4 Plus, sulit naman na siya overall. Medyo yun nga lang ako, nag-aalanganin ako sa camera, kaya gusto ko siya i-try din. So yun, kung interested kayong bumili ng Oppo A3X, i-check nyo na lang yung link sa description box at ilalagay ko naman yan mga J-Vlog. I-add to cart nyo na yan, abangan nyo na lang yung full review and yung game test natin dito sa smartphone na to.